sports. Kaya nga ang iba sa atin ay nagiging champion sa larangan ng boxing, MMA at marami pang ibang physical sports na nilalaro dito sa ating bansa. Kaya this morning, pisikalan talaga ang labanan dahil bumisita lang naman sa atin ang anak ng isa sa mga legendary boxer ng Pilipinas na ngayon ay gumagawa na rin ng sariling pangalan sa dalawang sports na kinahiligan niya. Kung sino siya? Let's watch this. Kilala siya bilang anak ng boxing legend na si Ronaldo Navarrete. Born and raised in Davao, 6 years old pa lamang siya ay pinangarap na niyang maging boxer. Pero dahil sa nangyari sa kanyang tatay, ay hinadlangan muna siya na tumungtong sa boxing ring at pinag-focus sa pag-aaral. Pero hindi nahadlangan ang kagustuhan niyang maging atleta at irepresenta ang bansa dahil naging champion siya bilang isang mixed martial arts fighter. At ngayon ay mas physical ang laro na gusto niya dahil pinasok na rin niya ang bare knuckle boxing, kung saan last September ay nanalo siya sa kanyang laban. One of the Filipinos' pride, Rolando Gabriel D. Good morning! Rolando Gabriel D. Good morning po, good morning. Welcome to Kada Umaga. Upo po tayo. Dito po, para meron tayong booster seat. Ayan. Bati po muna tayo sa ating mga ka. Hello, magandang umaga po sa lahat. Natatahimik po kami kasi po gusto ko namin i-congratulate sa pagkapanali mo last September, last month. Kumusta po yung naging laban? Opo, naging medyo tumagal naman po yung kalaban ko ng round 4. Medyo wala naman po ganong injury at nanalo po ako. Yun nga po, congratulations. Pinapatagal niyo po ba talaga na round 4? Gusto niya nang tapusin na round 1? Actually, yun talaga goal ko na umabot na round 1 kasi walang gloves yung laban eh. So pag tumagal yung laban, sasakit yung kamay ko and pwede din ma-damage. Pero matibay din kasi yung nakalaban ko si George Hilliard. Dati siyang world champion siya ng boxing sa WBC and WBU. Taga saan ito? Sa London. London. Local po siya doon. Pag-usapan natin kasi ito yung bare knuckle boxing. Ano ba itong bare knuckle boxing? Yun po yung kasi before po nagkaroon ng glove, yun yung binabalik nilang sports ngayon. Kasi before po nagkaroon ng glove boxing, ito po talaga ang simula ng boxing. Tapos, nung nagkaroon na ng glove boxing, ngayon, binabalik nila ngayon yung dating sport na bare knuckle boxing. So, meron na po siyang tatlong big organization sa buong mundo ngayon na nagpapalaro is the BKB, sila talaga yung isa sa pinakamalaki, BKFC, tsaka BYB. Nakapaglaro na po sa BKFC, ngayon po, nasa BKB po. Wow, tapos isa na lang ang kailangan, makukumpleto mo na yung tatlo. Pero nag-sign po ng multiple contracts sa BKB, baka dyan na po muna ako. Ayun. Magsistay ka muna ng matagal. Magsistay. Ano ba yung pinaka-delikado? Yun bang may gloves o yung bare knuckle? Sa delikado, like, ano po ibig sabihin niya? Pag natatamaan fatality? mo, oo. Sa tingin ko po, at least in my opinion, hindi naman po kasi ako doktor para talagang na yung opinion ko talagang Or ikaw, expert. kung saan ka mas nasasaktan. Sa tingin ko po, mas masakit ang may gloves. Bakit? Kasi po, tatagal po yung laro eh. Kaya naman po may mga maraming fatalities. Titingnan mo sa MMA, mas manipis ang gloves, mas wala ganang fatalities eh. Kasi tingnan mo sa MMA, ilan lang ba namatay sa MMA? Manipis 4 ounce yung gamit nila. Sobrang konti lang namamatay. Wala pa yata nagpasampo na matay sa MMA. Sa bare knuckle boxing, wala pa namamatay. Sa boxing, sobrang dami na. Kasi makapal ang gloves, tapos laging naalog yung utak. Tapos sobrang haba ng laro. Magkakaroon ng Parkinson's. Blood clot sa loob. Blood clot. So sa bare knuckle kasi, magkamali ka ng isang magkakamali, tapos na laro eh. So you don't need to suffer that much. Kasi pag lalong tumatagal, lalo mong iniinda yung sakit na hindi mo nararamdaman, nagkakaroon na para lang Damage blood clot. Sa bare knuckle, di ba masakit? Kasi ito ito yung Yun lang. mga kada, tignan nyo po may kalyo na. May kalyo na at bugbog na yung kanyang kamay. Di ba? Ang sakit Saan ba pinakamasakit na parte pag natamaan ka? Sa tingin ko, masakit. Kasi sa panga, hindi naman masakit kasi mananockout ka na tulog ka na. Wag wala. Di mo... Kasi... Wag naman po! Alam niyo po,
magkaibigan po tayo dito. Ayusin ko po yung pag-interview sa inyo, ha? Saan po ba? Guys, mahal na mahal nyo talaga ako, ha? So, kung pain po pag-uusapan, sa tingin ko Oo. sa solar plexus. Dito pinakamasakit. Sa solar plexus kasi dyan po titiisin, minsan makikita mo pag tiyatama sa solar plexus tapos hindi nila kayang tiisin, talagang luluhod sila tapos titiisin talaga nila yung sakit eh. Kasi sa panga, pag na-fatal ka sa panga, natamaan ka sa panga, talagang solid sa panga, malalaman mo na pagising mo, di mo alam kung tumama sa'yo. Ay, So, kung nakatulog ka na pa. Nangyari na ba yun sa'yo? I've been fighting for 13 years. Oo nga eh. 13 years ako sa MMA, tapos ngayon, bago lang ako sa BKB, mas gusto ko to yung BKB ko, totoo. Mas gusto ko. Anong nadadala nito sa buhay mo? Kasi syempre kami na nanonood, ako hindi ko kayang manood ng pangmatagalan kasi parang ako yung nasasaktan. Pero ikaw na nandun sa ring, ano ba yung nadadala nito sa buhay mo? Satisfaction. Satisfaction kasi minsan hindi talaga kasi ma-explain yung feeling eh. Winning is fight is parang iba yung feeling. Secondary lang talaga yung money and fame eh. Winning for me is passion and the feeling of winning a fight is extraordinary. Sino bang nakaranas sa suntukan dito? Kala ko naman, magkaan mo. Diba? Kevin! The idea of winning a fight, the feeling of winning a fight, yun yung nahabol ko. Parang ano lang din eh, ikumpara natin sa parang basketball, sa golf, pag naka-goal ka, di ba? Parang ganun din yung pakiramdam. The adrenaline yung feeling, the feeling of adrenaline. Di ba pag-usapan natin, may pamilya ka naman. Dito na tayo. Tapos na tayo sa sports. Pag-usapan naman natin, may pamilya ka. Ano namang nararamdaman ni Mrs. kapag may laban ka? Kasi yung sa tingin ko, mas matapang pa sa akin, misis ko eh. Bakit? Takot niya ako dun eh. Kasi, matapang yung misis ko, matapang yung misis ko. Ayun si Mrs. Bakit mo nasabing matapang si Mrs. Pag ba may laban ka, nandun talaga siya sa tabi ng ring? Kasi nakakasama ko siya everyday. Alam ko kung gaano katapang misis ko eh. Kaya I'm doing my best to be a good husband and to be a good father kasi I know my wife is Amazona yan eh. Actually, Tanungin nga din siya, natin. martial artist din siya. That's why. Tanungin nga natin, champion amiga. siya ng Kyokushin. Yun. Bakit po nasabi ni Mister na napakatapang niyo daw po, mas matapang pa kayo sa kanya? Siguro, sa bahay din, everyday living. Nakikita kung gaano katapang. Hindi, pero kasi pag nandun ka na sa sitwasyon, you don't have any choice kundi maging matapang kasi hindi mo pwedeng sirain yung mood niya eh. Pag nakikita ka niyang natatakot sa fight day, matatakot din yan. So, kinakailangan talaga na solid yung feelings mo para siya din ganun. Pag uwi po niya galing sa laban, syempre hindi naman mawawala yung may duguan, di ba? Hindi po mawawala yun. Ano pong ginagawa niyo, Mrs.? Usually, syempre, kakabahan ako. Pero, ano pa rin talaga, kailangan strong ka pa rin talaga sa kanya. Pero, pagdating sa bahay, pag done na yung fight and all that, mas matapang na ulit ako sa kanya. So, ano na yun, excuse ko lang muna yung fight week niya. Pagtapos nun, back to normal na. Allowed ba manonood si baby? Hindi pa namin siya na-try manood kasi yung last event niya sa nightclub dinala. So, di namin siya dinala. Pero, not now siguro. Oo, not yet. No, masyadong maaga. Ano pa eh, kailan nyo, balak nyo ba itong i-introduce din sa inyong anak siya? Kasi kayong dalawa, MMA eh. Di ba? Actually kasi, nung bago ako maging ama, ang gusto ko talaga is, ang plano ko is, syempre gusto ko darating araw magkakaroon ako ng lalaki, tapos magkakaroon ako ng fighters na anak na i-coach ko. Pero nagkaroon ng anak na babae na binigay sa akin ng Panginoon. At nga, iba yung pagmamahal ko sa mga anak kong babae. Binigyan nga lang yan ng earrings yan, umiyak ako eh. Kasi hindi ko, parang iba yung feelings ko sa dalawang anak. So I don't think
tutulak ko sila to be a fighter or ipupush ko sila to be a fighter. Pero nakikita ko pwede sila maging atleta eh. Kasi syempre nasa genetics na eh. Yung a blood of a champion running on their Oh, veins yes. eh. So baka isa-support ko sila to be an athlete in the future. Pero hindi ko sila encourage to be a fighter kasi it's a brutal sport and it's a sad sport kasi kinakailangan mong masaktan to win eh. And gusto ko sila, pero kung gusto nila, hindi ko sila pipigilan. Support pa rin. Ah, And yes, speaking of sakit, ano na ba yung major injury na naranasan mo? Major injury, marami na. Meron na dalawa sa India. Sa India na lumaban na sa Brave Combat Federation na MMA fighter pa ako. Pag nag-double leg ako, finake ko yung jab, tapos nag-double leg ako. Double leg means parang i-hug mo yung dalawa niyang legs, tapos i-take down mo siya. Yun din pala yung plano niya. Pareho kami nag-double leg, nagbanggaan kami ng ulo. Ouch! So, sumirit yung dugo. Sumirit yung... Pasintabi lang po sa mga kumakain. Ayan po. Ito po usapang sports naman Hindi, tayo. Okay, hindi to po. be continued. Okay. Yes. Hindi ka pa ako sa brain injury. Hindi. The brain injury. Anong nangyari after pumutok? So, nag-stop mo na yung laban, hininto muna. Wala, tinigil kasi ako gusto ko pa. Wow! Gusto ko pa. Yung kalaban ko kasi, so, nag-open yung head niya. Tapos, lumabas yung maraming dugo. So, sinugod kami pareho sa ospital. Nakaibigan ko rin siya doon kasi isa-isang ambulance lang kami. Tapos, na damage yung spine niya. So, 1 year siya nagpahinga. Ako, meron akong microfracture sa spine. Pero, mabilis naman gumaling. So, mga napagpahinga yata ako 2 months as bumalik na ang training. Tapos, isa ko pang injury yung nabulag ako. Oh my God! So, hindi, pero gumaling din naman. Gusto ko sana sabihin, ilan to? Paano? Sa UFC, alam mo yung UFC? Oh, yes, alam. Nanonood din ako niyan dati. UFC fighter ako before. Nag-UFC din ako before. Naglaro ako sa UFC Singapore. Tapos 2 weeks notice, kalaban ko UFC vet. Tinamaan ako sa sa mata ng parang poke. Hindi nakita ng referee. Tapos, the whole fight, nakikita ko yung kalaban ko 4. Nakakala ko hilo ako. Pero hindi pala, damage siya pala yung mata ko kasi 4 yung nakikita ko. So, pagdating ko sa ospital, damage siya yung eye ko. So, I need to rest and drink, kinakailangan ko i-drink meds para ma-okay yung mata ko. So, mga 1 month din yung inuman ng gamot. 1 month din nakakita ng 4. Hi, mga Kanet25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.